Una sa ating mga balita, iniutos ngayon ni Pangulong Aquino sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na tiyakin ang maayos na trapiko habang ipinatutupad ang mahahalagang infrastructure project sa Metro Manila. Sinabi ng Pangulo na sa sandaling makumpleto ang nasabing mga proyekto ay bibilis ang daloy ng kaunlaran sa Metro Manila at mga karatig lugar. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Kati. Nais nga ni Pangulo Aquino ang epektibong sistema para maibsan ang perwisyo na idudulot ng masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng mahalagang proyekto ng pamahalaan. Nais kasi ng palasyo na tiyakin na maipagpapatuloy ang proyekto na sinasabing magre-resolba sa matagal na problema ng trapiko sa Metro Manila. Inatasan ni Pangulo Aquino ang mga kinaukulang ahensya na isaayos na mabuti ang mga sistema upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko kaugnay ng mahalagang infrastructure project sa Metro Manila. In a meeting this morning, the President directed the Secretaries of DPWH, DOTC, and DILG and the Chairman of MMDA to fine-tune mitigation and remedial measures designed to minimize the citizens' inconvenience in coordination with DepEd, CHED, DOLE, and DTI. Gate ng Palasyo, ipinatupad ang malalaking proyekto ng Skyway at SLEX-NLEX connection para maibsan ang perwisyo ng trapiko sa tao at ekonomiya. Kapag nakumpleto, bibilis ang daloy ng kaunlaran sa Metro Manila at karatig lugar. Batay kasi sa report, umaabot sa 2 bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil sa mabagal na daloy ng trapiko. Road. When completed, travel time from NLEX to SLEX will be reduced drastically from an average of 2 hours to less than 30 minutes. These projects will bring about an improved quality of life due to ease of travel across Metro Manila that will benefit the citizens, communities, businesses, and industries in Calabarzon, National Capital Region, and Central Luzon, an area that presently contributes about 60% of the country's gross domestic product. May ilang grupo ang umalma sa epekto ng pagsisikip ng trapiko sa kanilang kabuhayan. Pero sa pag-aaral ng MMDA, umabot na sa 7% ang nabawas sa mga sasakyang dumaraan sa South Superhighway dahil sa paggamit ng alternatibong ruta. Paliwanag pa ng kalihim, hindi naman sabay-sabay ang konstruksyon ng mga proyekto. Construction of the other major projects, the NLEX-SLEX Connector Road, which follows the same alignment as Skyway Stage 3, will start in July this year. This means that there is ample time to make further adjustments. DPWH Secretary Rogelio Singson said efforts will be exerted to ensure that road projects in other areas will be implemented in a manner that will minimize disruption and inconvenience to citizens. He pointed out that EDSA, which carries the heaviest volume of motor vehicles, will not undergo any major construction or repair. Those using this major artery will not be affected significantly. Naniniwala naman ang palasyo na marami ang handang magsakripisyo para sa pagtamo ng pangmatagalang benepisyo. Malinaw ang benepisyo na idudulot ng Skyway at NLEX-SLEX Connector projects. Magkakaroon ng malaking ginhawa para sa mga mamamayan dahil sa pinaikling oras ng paglalakbay. Ngunit bago natin makamit ang mga benepisyo, kailangan ng konting sakripisyo. Ayon sa isang salawikain, kapag may tiyaga, may nilaga. Di po ba, sulit naman ang magiging resulta ng ating pagpapasensya. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aaral sa mungkahing 4-day work at school week. Ayon kay Coloma, nais ang Pangulo na matiyak na ang bawat hakbang ay hindi lilikha ng panibagong problema. Sinabi pa rin ng kalihim na pinag-aaralan pa rin yung posibleng pagbuhay sa paggamit ng ferry at ng Philippine National Railway. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.